Lugi ang mga magsasaka sa Benguet dahil sa kaunti nilang ani dulot ng nagdaang bagyong Yolanda at frost naman ngayon, dulot ng malamig na panahon. Mula sa Atok Benguet, may ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Umaaray na ang ilang magsasaka sa Atok Benguet dahil sa pagkalugi sa mga tinanim na gulay. Partikular na lugi ang mga nagtanim ng patatas na bukod sa problema sa pagtama ng frost nitong mga nakaraang araw, nasalanta rin pala ng bagyong Yolanda nitong Nobyembre. May nakausap tayong mga magsasaka na 5 tonelada sana ang aanihin na patatas ngayong katapusan ng buwan, pero maswerte na raw ngayon kung makaani pa sila ng 1,000 kilo. Bagamat nabuhay ang mga patatas, napakaliit naman ang mga ito. Yung ilan, gaben 5 lang o gapiso lang yung laki. Kung ganyan daw ang kalidad ay mababa na ang benta niyan. Ayon kay Benguet Governor Nestor Fongwan, maaring bumaba ang supply ng patatas na mula rito sa Benguet. Kaya maari raw dahilan ito ng pagtaas ng presyo ng patatas sa merkado. Pero ayon sa Department of Agriculture ng Cordillera Administrative Region, wala raw naiulat sa kanila ang lokal na pamahalaan na matinding tinamaan ng Yolanda noon. Posible raw na trend na rin na tumaas ang presyo sa ganitong mga panahon dahil mataas din naman ang demand. Lia, di ba nung nakaraan ay nagkaroon na ng mga kaso ng vegetable frost sa nabanggit na lugar? Yung mga ganitong pagkakataon, hindi ba pwede itong, wala ba mga preventive measures na pwedeng gawin para nga hindi masira o masayang yung kanilang ani? Actually, ang ginagawa kasi dyan, kapag tinamaan ng frost yan, usually mga madaling araw namumuo yun, no? So kailangan bago sumikat yung araw ay matanggal yung mga namuong yelo. Meron dapat mga sprinkler o para mga rain burst doon sa mga taniman nila para madidiligan yung mga halaman. So yung mga magsasaka na merong ganoon sa kanilang taniman ay naisasalba yung kanilang mga pananim. Ngayon, yung mga tinatamaan naman ng frost na kung sakaling hindi nadiligan, kung repolyo yan, pwede lang naman tanggalin yung mga nasunog na dahon at pwede pa rin daw ibenta, pero posible raw na maging second class na yon. Yung mga patatas naman, mapubuhay pa rin dahil usually yung dahon lang naman ang tinatamaan doon. Kaya lang, yun nga lang, mas magiging maliit na yung mga patatas, Alright, maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.